ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. What can you say about this situation? Before I worked here 1 year in the Philippines, in Manila, I like the country very much, and I think it's very, very necessary that the people of your country stand up and fight corruption. Demonstration is not enough, it needs a revolution. You should go to the government house and make new election. And all politicians who are corrupt, kick them out. So it must be more like this every week. I would appreciate that. They are friendly and they fight for their rights, but I'm afraid it's not powerful enough. They need more power. Okay. Thank you, sir. DPWH, kaya... Pero kayang-kaya niya, maraming naiwan na problema na ngayon kailangan niyang ayusin. Pero siguro sa pagkakilala natin sa ating sekretary, kayang-kaya niyang ayusin lahat yan. Pagmasdan ninyo, tulungan niyo po siya. We are calling for the immediate resignation of Mr. Marcos sapagkat ang lahat ng problema sa korupsyon, ang panunumbalik ng plunder, yung systematic and institutional plunder, ang pasimuno si Marcos, ang kanyang conspiracy with Martin Romualdez, ang kanyang pagpirma ng mga budget na puno ng mga insertions and program. For the last 3 years, hindi ka pwedeng hugas kamay. Ang mga korupsyon at pandarambong ay nagkaroon po ng daloy dahil may unprogram, dahil may insertion, dahil pinirmahan ng budget. For the last 3 years, Marcos allowed that the illegal restoration of pork barrel at iba pang mga maanumaliyang mga akap, tupad, AX, convertible to cash, everything became institutional and systematic. Kaya sa araw na ito, ang panawagan ng taong bayan kay Marcos, resign, otherwise lulubha at lulubog ang buong bansa at tuloy-tuloy na magprotesta ang taong bayan. And this is still a reiteration call. The armed forces of the Philippines should exercise their mandate as a conscience and moral arbiter. That they should tell Marcos, your government is the real cause. Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit nagkaroon ng malawakang kaguluhan politika at nalulugmok ang buong bayan? It's because of the Marcos leadership. At yan ang dahilan kung bakit ang aming panawagan, mastermind si Marcos at sila Romualdez. And we will not allow that Marcos will continue na mag-playing innocent without accountability. At kaya kami ay kilos after nito, tuloy-tuloy pa rin kami na magkilos. Hindi manawagan ang pagbaba ni Marcos sa kapangyarihan. Dahil ang punong-tulo ng pinatulan nitong lahat kung bakit naging akusado si Martin Romualdez, sinasabi ko, at ang mga susunod pang henerasyon! Isigaw natin ang ating galit! Ipahayag
ako'y panging ikaw. Pilipinas kong mahal sa puso ko at buhay man sa iyo'y inibigay. Tungkulin ko'y kagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mapagbayan, Pilipinas kong hirap. Mga kababayang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, aking hinihimok na tayo ay magkaisa at sumigaw na Marcos resign! 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 Marcos! Ikaw ang dahilan sa sakit ng bayan ngayon. Kung baka ikaw ay isang cancer. Sana kaya dapat bilang isang cancer ng bayan, salot sa bayan, dapat ikaw ay mawala na at dapat kang mag-resign na. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang bayan ko'y gagampanan, Pilipinas kong hirap. Maraming salamat po! Mabuhay Pilipinas! Sagutin mo, pag pinabagsak natin ang gobyerno, ano ang mangyari sa Pilipinas? Bakit? Narinig ko ba kami? Hindi yan, kaya tatanong kami. Kung gusto mo pabagsakin ang gobyerno, ano? Oo, di ba? Yan ang problema. NPA! NPA! Dahil sa pipa, pakiulit ko. Pakiulit ko, mga Bakit hindi kaya panindigan? Ba't nananakit mo kami? Tumahimik kayo. Tanggalin mo yung maska mo kung matapang ka. Tanggalin mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo, NPA! Tanggalin mo! Sinagot lang ang question ng taong bayan. Wala tayong gulo, wala tayong... Walang mananakit, walang mananakit, walang mananakit. Wala po tayong mananakit. Para wala tayong mananakit, walang mananakit. Walang mananakit. Wala po tayong mananakit. Wala po tayong Baboy! Tanggalin mo, mas mo! Magdebate tayo! Ang nakaupo sa gobyerno ang may problema. Kaya tayo mga Pilipino, magkaisa tayo, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kayo ay nag-aaral, huwag kayong magpapariklot sa mga NPA gaya nino. Franz Castro, Renico Patise, Raul Manuel Nabuang, Gabriela. Ba't kayo sasama dyan? Kabataan Parilis, sigaw ng taong bayan, pabagsakin ang gobyerno. Bobo ka ba? Ang sabihin mo, sigaw ng taong bundok, pabagsakin ang gobyerno. Kayo lang naman ang may gustong pabagsakin ng gobyerno eh. Kaya kami nandito para alisin ang mga politiko na kurakot, hindi para pabagsakin ang gobyerno at saktan ang mga kapulisan. Maraming salamat mga kaibigan. Sana magkaisa tayo sa pagkakataon nito. Bakit? Lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Lahat tayo biktima. Kaya iisa lamang ang ginawa natin ito. Pababain si BBM sa pwesto at itigil ang korupsyon. Iisa ang paninindigan natin. Iisa ang prinsipyo natin. Tayo ay kayumanggi at mga Pilipino. Marapat lamang na imbestigahan natin at pababain si Bongbong Marcos kung hindi na niya kaya ang pamumuno sa Pilipinas. Thank you. Akala ko ba sa kabataan pag-asa ng bayan? Bakit tayo nanggugulo? Kung buhay lang si Dr. Jose Rizal, sigurado
estudyante. Lahat tayo nag-aaral. Imposible na ikaw na estudyante magpa-under ka sa putang ina na para lang saktan ang mga kapulisan. Estudyante tayo, tapos magpapa-under tayo sa mga komunista. Nag-aaral tayo, pinapaaral tayo ng mga magulang natin. Para saan? Para gumanda ang ating kinabukasan. Bakit natin pinapalisahin si Marcos? Para maitigil ang korupsyon. Dahil ayaw natin na mamana ng kabataan sa susunod na henerasyon ang pamumulitiko na puro nakaw. Kaya tayo mga kabataan, magkaisa tayo at sugpuin natin ang korupsyon sa ating bansa at pababain si Bongbong Marcos sa pwesto ng walang daas. Wika laban sa korupsyon, wika laban sa politiko na magnanakaw. Hindi daas ang kailangan natin. Kung siseryosohin tayo ng pulis at kasundaluhan, ano ang laban natin? May basuka, may chopper, may helicopter, may tanke, may amphibian missile. Anong laban ang bato natin? Anong laban ng mga bote na dala natin? Ayan! Umula ng bato ang mga putangin ng mga komunista na yan. Kaya tayo, pinapaaral tayo para sa magandang kinabukasan natin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko na walang inisip kung hindi sariling interes lamang. Oh, diba? Sabi ko sa inyo pag sineryoso tayo ng pulis, ubos tayo. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo maging matapang-tapangan.